Joshua Pasio versus Yuya Wakamatsu. Ang laban na ito ay klasikong well-rounded fighter versus explosive power striker. Si Joshua Pasio, alam natin, ay kumpleto. May striking, may grappling, may submission at mataas ang fight IQ. Si Yuya Wakamatsu naman ay malakas ang kanang suntok, counter striker at explosive kung gumalaw. Gusto niya one-shot KO. Joshua Pasio, ano ang ways to win? Ang lakas ni Pasio ang key para manalo. Siya ay all-around fighter, sanay sa striking, wrestling at submission. Siya ay dangerous din sa grappling. May guillotine, may rear naked choke at mahusay siyang makipag-scramble. Dito siya pwedeng manalo. Siya ay matibay at matalino. Nakita natin sa laban niya kay Jarrett Brooks na kaya niyang bumalik kahit nalalagay sa alanganin. At siya ay may KO power rin. Proven yan sa mga head kick niya kay KO at KO niya kay Saruta. Flexible din ang game plan ni Pasio, kaya niyang mag-adjust habang umaandar ang laban. Ang posible lang ang weakness ni Pasio ay delikado kapag sobra siyang napapa-engage sa pressure ng explosive na striker na si Wakamatsu. Gayahin lang niya yung strategy niya laban kay Jarrett Brooks na kalmado at nag-aantay ng tamang pagkakataon. Si Yuya Wakamatsu naman, ang lakas ni Wakamatsu ay ang explosive power. Isang malinis na kanang suntok, pwede niyang ma-knockout kahit sino. Maganda rin ang kanyang counter-striking. Magaling pumick up ng timing, pumasok, labas at biglang bagsak na ang kalaban. At high pressure at aggressive ang atake niya. Pinipilit niyang pilitin magkamali ang kanyang kalaban. At meron siyang KO mentality. Talagang siya ang naghahanap na tapusin ang laban ora mismo. Ang posibleng weakness naman niya ay ang depensa niya sa grappling at wrestling. Aware siya na dapat ingatan ang submission at wrestling ni Pasio. At kapag nag-overextend o mali ang timing ng pasok niya, pwede siyang ma-takedown or ma-counter ni Pasio. Ito ay magandang clash ng mga estilo. Ano ang pwedeng mangyari sa laban? Sa striking, Wakamatsu, delikado. Sa overall MMA, Pasio pa rin ang mas kumpleto. Paano pwedeng umandar ang kanilang laban? Sa maagang part, pwedeng si Wakamatsu maghahanap ng explosive na counter at antayin si Pasio. Sa gitna naman ng laban, pwedeng si Pasio malalagay sa trap, sa mga peke or sa feint at pwedeng magmix ng grappling at wrestling. At pag nagka-scramble naman, doon pwedeng makuha ni Pasio ang advantage, lalo na kung may exposed neck si Wakamatsu. On the ground, malaki ang lamang ni Pasio. Prediction natin, sino ang mananalo? Prediction ko, of course, Joshua Pasio. Mas marami siyang paraan para manalo. Pwedeng submission, pwedeng ground and pound, TKO, at pwedeng i-outsmart si Wakamatsu ng 3 to 5 rounds. Kaya ni Pasio yung makipagsabayan. Mas kumpleto siya, mas strategic, kalmado at mas mataas ang chance pag umabot na sa grappling at wrestling scramble. Pero may talagang totoong danger. Kung makatiming si Wakamatsu ng malinis na counter ng maaga, delikado si Pasio. Pwede siyang makakuha ng KO alinmang oras. Pero overall, mas mataas ang winning chances ni Pasio dahil sa total skill set niya at fight IQ. So, suma total, Wakamatsu explosive, knockout threat sa maagang rounds. Pasio well-rounded, matalino at may finishing ability sa ground anytime sa oras ng laban. Predicted result, Pasio, submission or TKO sa gitna or huling rounds ng laban. Possible upset naman, si Wakamatsu, maagang KO. Let's go, Pasio! Ano sa tingin nyo mga ka-striker? Pasio ba or Wakamatsu?